Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating tunghayan ang ating kwentong may pamagat na, Ang Hardin ni Lola Basiang. Isang araw, masayang naglalakad pa uwi si Maria nang tawagin siya ng kanyang mga kaibigan niyang sina Pipa at Mona. Maria, 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 sigaw ng mga ito. Bigla namang napatigil sa paglalakad si Maria at tumingin ito sa kanyang likod. Napangiti ito nang makitang ang mga kaibigan niyang tumatakbo sa kanyang kinatatayuan. Kayo pala Mona at Pipa, magandang araw sa inyo ang nakangiting bati ni Maria sa kanyang mga kaibigan. Hinihingal naman sumagot sina Mona at Pipa ng magandang araw. Papunta kami sa inyo, sabay nating gawin ang ating mga takdang aralin, ang sabi ni Pipa. Sige pumunta na tayo sa amin, ang sagot ni Maria. Napansin ni Mona ang dala nitong mga bulaklak. Teka Maria, ang ganda naman ng dala mong mga bulaklak, ang sabi ni Mona. Tama ka dyan Mona, ang tipid na sagot ni Maria. Kahapon may dala kang mga sampagita, ngayon naman ay mga rosas, saan mo nakuha ang mga bulaklak? Ang tanong naman ni Pipa. Ang lahat ng mga ito ay galing sa hardin ni Lola Basiang, ang ganda ng kanyang hardin at punong-puno ito ng mga iba't ibang bulaklak. Ang nakangiting sagot ni Maria, napatigil naman bigla sa paglalakad sina Mona at Pipa. Teka Maria, ang ibig mong sabihin ay pumasok ka sa hardin ni Lola Basiang. Ang tanong ni Pipa, tumigil din sa paglalakad si Maria nang mapansin niyang tumigil bigla sa paglalakad ang kanyang mga kaibigan. Napangiti naman si Maria, pinapasok ako ni Lola Basiang sa kanyang hardin. Dinala ko kasi kahapon ang mga kakanin na pinadala ng aking lola mula sa probinsya, magkaibigan ng aking lola at si Lola Basiang, ang paliwanag ni Maria. Bigla namang napangiti sina Pipa at Mona. Maaari mo bang isalarawan ang hardin ni Lola Basiang? Ang tanong ni Pipa. Oo naman, ang mabilis na sagot ni Maria. Habang naglalakad ang mga magkakaibigan ay sinimulan ng magkwento ni Maria. Mapapansin ang hindi kalakihang tarangkahan ng hardin, pero pagkapasok pa lang ay makikita na ang lawak nito. Punong-puno ito ng mga halaman, bulaklak at meron ding mga puno. Sa loob ay may iba't ibang disenyo, kung saan ang mga halaman ay nakatanim sa mga kama o sa mga paso. Ang mga bulaklak ay nagbibigay ng kulay at bango, habang ang mga puno ay nag-aalok ng lilim at proteksyon. Maayos na nakahilera ang mga bulaklak at meron itong mga karatula kung saan mababasa ang kanilang mga pangalan. Ang masayang pagkwekwento ni Maria. Ano-ano namang mga bulaklak ang mga tanim ni Lola Basiang Maria? Ang tanong ni Mona, sadyang madami siyang tanim na bulaklak, katulad ng paborito ni Pipa, ang sunflower. Ang sabi ni Lola Basiang, mirasol, daw ang Tagalog nito. Ang mga dahon nito ay malalaki at hugis puso, na may makintab na berde. Ang mga bulaklak ay nakaharap sa araw, na nagbibigay ng magandang tanawin sa hardin. Ang masayang kwento ni Maria. Sa kabilang hilera naman ay mga rosas, ang pupula ng mga ito ngunit ang tangkay nito ay may tinik. Madaming tanim na rosas si Lola Basiang, iba't ibang kulay tulad ng pula, puti, dilaw, at pink. Madami ding sampagita sa hardin ni Lola Basiang. Sadyang napakabango pala talaga nito. Ito ay may malambot at mabangong mga petals, sabi ni Lola, ay ginagawa nilang kwintas o palamuti ang mga ito. Sabi ni Lola, ito ang ating pambansang bulaklak. Sa dulo naman ay mapapansin mo ang mga pananim niyang gumamela. Napakaganda ang pagkakahilera ng mga ito at makikita ang iba't ibang kulay tulad ng pula, dilaw, at puti. Ang gumamela, o hibiscus, ay isang magandang halaman na karaniwang matatagpuan sa mga hardin sa Pilipinas. Hindi lang yan, meron ding tulip sa hardin ni Lola. Ngayon lang ako nakakita ng tulip. Ang bulaklak ng tulip ay may iba't ibang kulay tulad ng pula, dilaw, puti, at kahel, at may hugis na parang tasa. Pumasok na tayo sa loob at nang maumpisahan na natin ang ating takdang aralin, ang sabi ni Maria. Masaya ang mga kakaibigan at napagkasunduan nilang pasyalan ang hardin ni Lola Basiang kapag walang pasok. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong Ang Hardin ni Lola Basiang. Ikaw kaibigan, ano ang paborito mong bulaklak? Hanggang sa muli nating kwentuhan. Salamat.